Eh, Magandang hapon po sa bawat isa. Sabi po ng ating tagapanguna, wag niyo akong tulugan. Amen! Amen. At sa bawat isa po sa atin dito na tayo naman ang pumipili sa ating oras. Kaya alam ko, kaya niyo yan. Sapagkat ito ay napagtagumpayan niyo na. At sa mga nakarahang linggo po, atin po pa rin pong inaaral ang ating The Power of Loves ng Panginoon na kung saan ang lahat ay pwede nating mapagtagumpayan. Actually we are studying this month about the power of God's love, kung paano ang pag-ibig ng Diyos. At kung alam lang ng bawat isa sa atin kung paano ang pag-ibig ng Diyos, wala itong katapat kahit ano pa man yan. Kaya wala tayong takot. Tayo po ay lumaya sa takot. Amen. At sa lahat ng bagay, kaya nating harapin sapagkat ang lahat ng anak ng Diyos ay hindi mga duwag, kundi ito ay matatapang at hindi natitinag. Kung ating aralin ang buong Biblia sa Lumang Testamento, lahat po ng sumusunod sa Diyos ay napakatatag na tao at hindi sila natitinag. Kaya naman last week we discussed about God's love and power to you to overcome the sin. Yung malampasan natin ang mga kasalanan o ito ay kaya nating gapiin sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na kung saan binigyan tayo ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman po, of course, praise God because of His great love, we are no longer slave to sin. Today, let us learn about God's love and power to you to conquer fear and timidity. Yan. Yung timidity na kung saan kailangan po ma-conquer natin ang ating fear and timidity through the love of God na kung saan sapagkat tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan sa kanyang pag-ibig. Lagi ho nating alalahanin sa ating buhay yan sapagkat kung hindi sa pag-ibig ng Diyos, wala tayong malalampasan o wala tayong kakayanin. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya natin yan. Amen! Ayan. Kailangan po isigaw natin para marinig ng Diablo. Amen! Yun. Ayan naman. Okay, start po tayo sa ating teksto. 2 Timothy 1:7. Sabi nga po, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but a power of love and self-discipline. Dito po kung paano ang kaduwagan o yung takot at kaduwagan ay espiritu. Yan ho, kung espiritu ito, nangahulugan na ito ay sa demonyo nang gagaling. Kaya nga kapag ikaw isang taong bumagsak lang yung palanggana, ay takot ka na sa kusina. Aba, hindi maganda yan. Yung, mayroon ka lang marinig na kaluskos na pagkatapos ay parang may sound na yung parang kinikilabutan ka kagad. Hindi mo maganda yan. Kasi nga, isang pagpapatunay na ikaw ay isang taong matakutin. Kaya dito, sa hapong ito, aralin po natin kung paano ang mga takot o yung kaduwagan na yan, yung dungo. Yan, ang term na yan ay dungo. Yung kaduwagan ay isang bagay na hindi magdadala sa atin ng isang pakinabang bilang isang Kristiyano sapagkat God's love empowers you to conquer fear and timidity. Yon ang binigay ng Diyos sa atin. At aralin po natin ngayon ang timidity. Ano bang ibig sabihin ng timidity? Ang timidity ay lack of courage or confidence. Yung wala kang kakayahan o kaya naman ay hindi ka kumpiyansa sa iyong sarili. Kapag ikaw ay mayroong espiritu ng pag na-intimidate ka o timidity sa buhay mo. Kailangan ay huwag kang magpa-intimidate kahit kanino. Maging sa mga bagay na hinaharap mo, kailangan mayroon kang kumpiyansa. And second, sabi nga, timid people are shy. Yung mahihayin sila, nervous and lack courage or confidence in themselves, sa kanyang sarili. Parang walang tiwala sa kanyang sarili. You can see timid
in the middle of intimidate, and to be a timid is to be frightened or to fall back from something. When you intimidate, you frighten or make someone afraid. Ito ay, kuminsan ay kinatatakutan. No? Parang may anino na sumusunod sa iyo. Hindi lang ho yun yung sa kaisipan mo. Hindi ito namamatay-matay. Hindi ito nakakawala. Ito ay nagiging dilema o kaya sa buhay mo na parang kung minsan ay kapag ikaw ay nag-iisa, susulpot na lang sa kaisipan mo. Kaya ito ay nagdadala ng anxiety. Kung minsan pa nga ay nervous breakdown. Yan. At tandahan mo natin, kailangan ito ay ating madalha na kung saan na ito ay pangunahan natin ito doon sa pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin upang sa ganoon, ang lahat ay ating mapagtagumpayan. And in number 5 po, intimidate implies inducing fear or sense of inferiority into another. Yan. At intimidating is used to describe someone or something that is frightened and causes someone to lose confidence. Yung wala ka ng kumpiyansa sa iyong sarili, yung gusto mo man sumulong, ayaw mo nang sumulong. O gusto mong magsalita, hindi ka makapagsalita. O kaya naman alam mo na yung isang bagay na dapat mong sasabihin ay hindi mo pa mailabas-labas. Actually, kapag ikaw ay nag-aaral sa high school o kaya elementary, yung pagpataas na yung antas ng pag-aaral, lalo na yung pinaka-excited dito, excitement dito, yung mga high school. Yung alam mo na yung answer, yung yung teacher mo nagtatanong, yung alam mo yung answer pero ninenervous ka, ayaw mong itaas ang iyong kamay. Pagkatapos yung isang tao naman na malakas ang, sir, sabi, tapos sinagot niya, sabi ko na tama ako Ayan. Yung na-intimidate ka. Hindi mo maganda yon. Kaya dito, ito ay nilalarawan ng timidity spirit. Amen. Nakakasunod po ba kayo? Tituranda na ako ata. Amen po ba? Yan. Pahina ng pahina. Pero mamaya lalakas yan. And dito pa ho, sabi nga, used to describe someone who feels frightened and lacks confidence and because of a person or situation. And number 7, timidity is selfishness. Tandaan natin, kapag ikaw ay mayroong takot o espiritu ng timidity, ikaw ay makasarili. Kasi nga, kaya ikaw ay makasarili, ayaw mong umakbang, ayaw mong magbunga ang yung sinasarili mo lang. At ayaw mong ibigay o i-share sa iba. Kasi nga, kaya ikaw ay lumilitaw na makasarili kapag ganun ho ito. So, bago po tayo magpatuloy sa hapong ito, sige mo, tayo muna yung manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito sapagkat masarap man po, Panginoon, ang magpahinga, subalit igit na masarap na ikaw ay aming mapapurian sa aming kalagitnaan. Salamat po sa isang pribileyo na pinagkalob mo sa amin. Bawat isa, Panginoon, ay binigyan mo kami ng kalakasan at kapayapaan sa aming mga puso. Higit sa lahat, kagalakan sa aming mga buhay na ikaw ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan. At sa apong ito, Panginoon, nayahan mo, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Sa kabuuan, Panginoon, ikaw po ang mga siwa. At kung mayroon man, O Diyos, sa aming kalagitnaan, na humiingi, Panginoon, ng kagalingan sa apong ito. Habang sila'y nakikinig, O Diyos, ayahan mo po na dumaloy ang mga pagpapala ng kagalingan, kapayapaan sa kanilang mga puso, at kalayahan sa anumang umiiral na pangamba, takot, at Lord, sa bagay na kung saan na isang espiritu na umiiral sa bawat isa na timidity spirit, ito ho, Panginoon, ay magkaroon ng kalayaan sa apong ito. Salamat po, maging O Diyos, ang iyong mensaero, Panginoon. Ayahan mo po, Panginoon, na ako ay iyong pangunaan sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Lahat ng aking sasalitain, ang iyong salita lamang, Panginoon, upang ito, O Diyos, ay magsilbing pakinabang sa bawat makikinig. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan at ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Yan. Amen. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because
fear and timidity can hinder you from doing God's will. Alam niyo ho, ang takot ay isang kaduwagan o yung dungo na kung saan ay umaadlang ito. Ito ay magiging adlang sa ninanasa ng Diyos sa ating mga buhay. Hadlang ito sapagkat ito ang umiiral kaya hindi ka makasulong o hindi ka makagawa ng mga bagay na kung saan na inuutos o ninanasa ng Panginoon na mangyari sa bawat buhay mo na hindi mo magagawa. Kasi nga, ikaw ay mayroong takot at yung intimidated na espiritu na umiiral sa iyo. Dito po, magkaroon tayo ng paghahambing sa kaalaman na kung saan let us learn from the Israelites na kung saan when God told them to conquer the promised land, they received a bad report from the spies which resulted in a fear and timidity. Therefore, they did not submit to God's will. Yung pong kanilang paghakbang o paggayo ay hindi sila nagpasabit sa Panginoon at hindi sila sumunod. Kaya nga, sila ay nagkaroon po ng isang espiritu na kung saan natakot at pangamba na kung saan na-intimidate sila. Dito ay isang kwento. Sa kwentong ito po ay inutusan ni Moses ang bawat lipi na kumuha siya ng spy na kung saan na sila ang mag-espiya sa kanilang pupuntahan sa Canaan na kung saan ang itinalaga at pangako ng Diyos. Subalit, sila ho ay naniraan doon ng 40 days. Ang sabi pa nga ni Moses bago sila lumisan, ang sabi niya, tingnan niyo mahigi ang lupain. Tingnan ninyo kung ito ay mataba o mahinam. At pagawing silangan at kanluran at alugurin ninyo ang gilid ng katubigan na kung saan. At ito ho ay nangyari nga na sa loob ng 40 araw, nakita na at tingnan nyo rin ang mga nakatira. Ayan. Sa madalit salita, sa kwentong ito po ay, nung pagkatapos ng 40 araw na nakatira sila doon at kanilang tiniktikan ang lupang pangako na inihanda ng Diyos sa kanila, nang unang salita si Caleb at si Joshua na kung saan ang sabi nila, napakaganda ng lupain. Masagana ito sa mga punong kahoy at matataba ang lupa. At ito ho, dinescribe niya na ang sabi niya, kaya natin, kailangan na makuha na natin ito at upang sa ganoon tayo'y manirahan doon. Subalit, yung 10 naman na kung saan, aside from Caleb at saka kay Joshua na kung saan, sila naman ho ay nagsalita na ang mga nakatira doon ay mga igante. Ayan. Higante, sabi niya, yung mga malalaking tao sila na kung saan halos hanggang tuod lang tayo. Kaya para tayong lipaktong, ang sabi niya. At doon sa ulat na yon, ang nangyari ho ay yung mahigit na 2 milyon o mahabot na 3 milyon na Israelita, siniliran sila ng takot. Yung takot na kung saan, yung na-intimidate sila sa balita na negatibo ng 10 na tiktik na kung saan sila ang pinaniwalaan at hindi si Caleb at si Joshua na kung saan sila ang naunang nagsalita. Subalit sila ay inukluban ng takot sa kanilang mga buhay. Basahin natin dito sa Numbers 13:32-33. So they spread the bad report about the land among the Israelites, the land we traveled through and explored with devour anyone who goes to live there. All the people saw were huge, when even so giant there the descendants of Anak. Next them to we felt like a grasshoppers, and that's what they thought too. Ayan. Ito ang kanilang ulat. So nag-ulat sila. Akayinin tayong buhay, lalamunin tayo ng mga yon. Di natin sila kaya. Ang sabi ng mga Israelita na kung saan. At alam niyo po, nangyari yon, sila ho ay, ang buong komunidad ay nagluksa at umiyak. Pinanginahan sila ng loob dahil doon sa negatibong dala-dala ng 10 tiktik aparte sa 2 na kung saan sila ay mayroong lakas loob
at sinabi nila, ibibigay ng Panginoon sa atin ang lugar na yon sapagkat yon ay kanyang pinangako sa atin. Kaya natin yon, ang sabi ni Caleb at ni Joshua. Pero ayaw o silang maniwala. Kaya nga, dito sa Numbers 14:1-4, ang sabi, the whole community began weeping aloud. Ayan ho, sila ho, menangis la aloud, and they cried all night. Their voice rose a great chorus of protest against Moses and Aaron. If only we had died in Egypt, or even here in the wilderness, they complained, why is the Lord taking us to the country only to have us die in the battle? Our wives and our little ones will be carried off as plunder. Wouldn't it be better for us to return to Egypt? And sabi nga, then they plotted among themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Tingnan niyo po, let's we learn about the Israelite na sinasabi ng ating point number 1, na fear and timidity can hinder you from doing God's will. Na kung saan, ito ang naging kaugalian nila. Kaya nga, dito nakalimutan nila ang mga himala ng Diyos na ginagawa nila sa kanila nung sila ay inalipin ng Egypto at sila ay inilabas doon at pagkatapos ay nakalimutan na nila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya nga, sa report na negative ng 10 ay naniwala sila. At kung makikita ho natin dito sa kwento, kaya hindi nangyari ang gusto ng Panginoon sa kanila sapagkat sila ay na-intimidate. Nakita niyo yung masamang dalang balita ng 10 ang lumagay sa kanilang isipan at hindi na ito nawala. Kaya sabay-sabay pa silang nagko-complain at umiiyak. Dito makikita natin, gusto pa nilang pumili ng bagong leader. Sa ganoon at papalitan nga si Aaron at si Moses na kung saan na sila ang nangunguna sa kanila. Subalit dito makikita ho natin sa kwento na kung saan ang bagay na yon ay sa pamamagitan ng intimidate. Yung kaduwagan at takot ang umiral kaya hindi nangyari na sila ay nakarating sa lupang pangako. Ang kapatid, sa atin din kung minsan ay nangyayari yung kung minsan na meron tayong inaasam o bagay na gusto nating makuha, subalit kapag tayo ay na-intimidate, nagsasawalang kibo na lang tayo. O maaaring mga bagay na kung saan ito ay hindi nakapagdadala ng tagumpay doon sa iyong pinaplano. Kasi nga, kung meron kang kaisipang ganoon, ay isa kang duwag at ayaw mong wakbang, kaya hindi ka nakakakilos at hindi ka makakagalaw ayon doon sa ninanais ng Diyos sapagkat iniisip mo lagi yung mga bagay na kung saan mayroon kang takot at ikaw ay mayroong kaduwagan. Kaya hanggang ngayon, tumisan, hindi ka pa rin makapag-share sa ibang tao. Mayroon kang takot at ikaw ay nai-intimidate. Share ang kaya ni Hana, o may garal yun, ako may garal. O boss kaya na. Meron tayong ganoon. Pero tandahan nun natin sa inaaral natin ito ay galing sa demonyo. Ang espiritong ito ay hindi galing sa Diyos sapagkat ito ay pumipigil doon sa bagay na gustong mangyari ng Diyos na kung saan na tayo ay maging mabunga bilang isang Kristiyano. Kaya kinakailangan ng ang espiritong ito ay ating malampasan at ito ay mapagtagumpayan natin kagaya ng awit kanina. Hindi na tayo alipin ng takot. Amen? Parang yung iba, alipin pa kasi. Mahina ng konti. Kailangan na tayo ay lumaya sa takot. Lumaya doon sa intimidate na kung saan sa bawat kilos at bawat pamumuhay natin, alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen? Kailangan panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos kagaya na kung saan na huwag tayong gumaya sa mga Israelita kung ano mga himala na ating nasaksihan sa buhay natin. Kailangan magbalik tanaw tayo sa buhay natin na igit pa rito ang mahirap, subalit gayon ay nalampasan mo. Kailangan pasulong ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen! Huwag tayong pa-intimidate sa espiritong yan.
kapag tayo ay na-intimidate dyan, tiyak, gusto natin ganito na lang tayo. At kuminsan parang nawawalan tayo ng pakialam, nawawalan tayo ng malasakit. Maging kamag-anak man natin yan, paborin ko nusa. Yung iba, ayahan ko na nga sila. Ayaw nila eh. Hindi ko ganon. Kinakailangan na tayo ay kumpiyansa sa ating sarili bilang isang Kristiyano. Amen? Okay. So, maraming kwento ito at ito ay kailangan makuha natin kung papaano mapagtagumpayan natin sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin. Sapagkat tayo'y minahal ng Diyos, tayo'y pinili ng Diyos, at tayo'ng gagamitin ng Diyos. Kailangan manguna ito at mangibabaw sa pagkatao natin. Amen? Kasi kapag hindi nangibabaw sa pagkatao natin ito, parang kagaya lang tayo sa mga iba na kung minsan mayroon kang lakas loob o kasipagan, pero kung minsan naman ikaw ay ayaw mong kumilos o ayaw mong gumawa. Kaya akala mo okay na yon. Basta sumasamba lang ako kada linggo. Hindi naman ako nagliliban, pastor eh. Hindi yun ang sukatan dyan. Ang sukatan dyan, paano ka mabuhay na walang espiritu ng takot at espiritu ng timidity sa iyong pagkakristyano upang sa ganoon, ikaw ay lumaya at ang pag-ibig ng Diyos ang umiral sa iyo. Yung inaalala mo ang pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo, lagi mong ilagay sa iyong isipan. Amen po ba? Kaya dito, meron pa pong isang kwento rito. Let us also learn for the King Saul, partial obedience. Yung partial obedience naman ni Saul, God instructed him through the prophet Samuel, he should destroy all the Amalekites, their people, and all that belongs to them. Nothing and no one should be spared. But because of fear and timidity towards people, he compromised his mission. Binigyang misyon si Saul. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sige, sabi niya, ubusin mo ang mga Amalekites at wala kang titira. Kahit na yung mga supling o mga kahayupan nila, ubusin mong lahat, wala kang bubuhayin. At dito makita natin sa kwento ng 1 Samuel kung papaano sumunod si Saul, subalit siya ay mayroong pagsunod na partial obedience. Bakit naging partial obedience? Siya ay sumunod naman eh. Kaya basahin natin in 1 Samuel 15:9-11 upang sa ganoon ay makuha natin kung ano ang ginawa ni Saul. Saul and his men spared Agag, life and kept the best of the sheep and goats, the cattle and the fat calves, and the lambs, everything, in fact, that appealed to them. They destroyed only what was worthless or of poor quality. Yung walang pakinabang lang ang kanyang mga pinatay at inubos. Ibig sabihin, naging selective dito si Saul. Dito sabi niya, bakit naging selective dito si Saul? Then the Lord said to Samuel, I am sorry that I ever made Saul king, for he has not been loyal to me and he has refused to obey my command. Anong sinabi ng Diyos dito? Nagsisisi ako kung bakit si Saul ang pipiliin kong hari na at dyan manggagaling ang mga hari ng mga hari sa panahon na silang maghahari, sa panahon na kung saan na sa bawat generasyon na kung saan ng Israel. Subalit dito anong sabi ng Panginoon? Yung naghahari sa Israel ay naputol kay Saul sapagkat siya ay nagkaroon ng espiritong intimidated siya sa kanyang mga tauhan. Kaya napaka-importante po. At ito ay isang bagay na malakas at may kapangyarihan na humihila at umaadlang sa atin. Inahadlangan niya kung ano ang dapat mangyari na gusto ng Diyos sa buhay mo, kapatid, na hindi ka mag-ikawos, na hindi ka mayroong nabubuhay sa takot, kundi ikaw ay isang Kristiyano na matatag at ikaw ay maninindigan na kung saan na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Parang konti lang talaga. Sino po ang anak ng Diyos? Magsabi ng amen. Ayan. Amen. Ngayon, kung anak tayo ng Diyos, kinakailangan na ito ay maalis natin sa ating mga buhay. Sapagkat ito pala ay espiritu na kung saan na pinanggagalingan ito ay nilagay ng demonyo sa bawat isa sa atin. Kaya dito, anong sabi? Magpatuloy ho tayo sa ating aralin. Sabi nga dito,
Samuel was deeply moved when he heard that they cried out to the Lord all night. Ito. And early the next morning, Samuel went to King Saul. Ang sabi pa nga niya, and told him everything the Lord had told him about Saul, sabi nga, unfaithfulness. Lahat ng sinabi. At dito, sa 1 Samuel 15:20, makikita ho natin kung ano ang ginawa ni Saul sa pagsunod niya sa Diyos, na mayroon siyang partial obedience sapagkat nagkaroon siya ng espiritu ng intimidate na kung saan sa mga sundalo niya. But I did obey the Lord, ang sabi. Saul insisted, I carried out the mission he gave me. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plundered to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offering and sacrifices, or your obedience to His voice? Ang sabi ng propeta sa kanya, anong sabi ng propeta Samuel sa kanya? Ang sabi niya, alin ba ang mas matimbang? Alin ba ang mas mahalaga? Yung tinig ng Diyos o yung mga bagay na kung saan inisip mong ito ay nakakaganda at inisip mong ito ay i-offer mo? Ang sabi sa kanya ni Saul. Dito at sinabi pa niya, listen, sabi niya, obedience is better than sacrifice. So kung ikaw ay sumunod, higit na mahalaga ito sa mga sakripisyong gusto mong dalhin, ang sabi ni Samuel. And submission is better than offering that fat of ram. Rebellion is as sinful as witchcraft. Tingnan nyo ito. Kapag pala hindi ka sumusunod sa Panginoon, ikaw ay isang rebelde. At inalintulad ito sa isang mangkukulam. Kulam ho ito. Ang sabi nga niya, witchcraft and stubbornness as bad as worshiping idols. Yung katigasan mo ng ulo ay katulad din ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi nga, hindi ang Diyos mo ang sinusunod, kaya mayroon kang ibang Diyos. Tama po ba? Amen? Kasi kung hindi natin sinusunod ang ating Diyos at mayroon kang ibang sinusunod na Diyos, yung Diyos ng takot, timidity, ibig sabihin yan, hindi ang Diyos ang ating sinusunod. Maliwanag po ba? Parang, amen. Parang medyo kulang ng star margarine. Amen! Kailangan na ito ay mahintindihan natin. Napaka-importante po na kung saan ito ang mga umaadlang upang hindi tayo makausad sa ating pananampalataya. Kaya nga, dito, rebellion is a sinful and witchcraft and stubbornness as bad worshiping idols. So, because you have rejected the command, the Lord, He has rejected you asking. Kung minsan, sinasabi nga niya na akala niya siya ang magiging hangkan ng mga hari ng Israel. Pagkatapos niya, yung anak niya, ganun kasi pangako sana ng Diyos sa kanya yon. Subalit ito ay naputol sa pamamagitan niyang kanyang takot na daladala at yung timidity spirit. So because you have rejected command, in the Lord has reject you as king. Then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. Umamin naman siya. Kung makikita mo riyan, umamin naman si Saul, sabi niya, yes, sabi nga, I have sinned. I have disobeyed your instruction, and the Lord command for, I was afraid of the people and did what they demanded. Kanino natakot si Saul kaya siya ay inalisan ng bilang hari ng Israel at siya ay inalis ng Diyos? Natakot siya. Instead na matakot siya sa Diyos, ay natakot siya sa kanyang mga sinasakupan. At ito ay tinanggap niya. Anong sinabi niya? Ulitin ho natin. Sabi niya, I was afraid of the people and did what they demanded. Kung minsan mayroong demand ang tao. O kung minsan sa pamilya, kung minsan tayong mga magulang, kapag mayroong demand ang anak, o kaya naman ay, o baka naman ay, hello, yung iba rito, ang mga anak yung
kumikita ng malaki at sila yung tila parang bumubuhay sa pamilya kung minsan ay nasasakripisyo yung bagay na gustong sabihin ng nanay o tatay dahil sila ay bumubuhay sa pamilya na kung saan na sila ay nai-intimidate sa kanilang mga anak. It is wrong na kung saan kinakailangan na kahit na sila pa ang bumubuhay sa atin, kailangan na kung alin ang pinagagawa ng Diyos, kung alin ang mga bagay na nakikita mong mali ang kanyang ginagawa, o kaya naman ay alam mo na kung saan nanggagaling ang binibigay niya upang kayo'y mabuhay, ay hindi mo pa rin sinasaway. Sapagkat kung minsan, ito ay totoong nangyayari, kagaya ng mga bagay na nagkaroon ka ng takot, o kaya na-intimidate ka, baka ikaw ay hindi nakakain sa mga masarap na pagkain na inialay ng iyong anak. Kapatid, maraming nangyayaring ganun. Pero ito ay galing sa demonyo. Kung papaano sinabi nga na siya ay inalisan katulad ni Saul. Kaya bawat bagay na kung saan na ito ay isaong bagay na kung saan na compromise. Sana sa mga taga Calvary Temple ay mahinto ang mga kaugaliang ito upang sa ganoon ay kakitaan tayo ng masiglang buhay, matagumpay, at hindi lang yun, yung mayroong kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso sapagkat nasusunod natin kung ano ang ninanais ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Yan, lumalakas. Hallelujah. At dito sabi, Saul was intimidated to by the people even though he was a king, authority over all Israel. Kung ating makikita rito, siya yung hari pero silang nasunod. Kaya, mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang authority, subalit sila ang nasunod. However, dishonored the Lord by not completely obeying Him. Tandahan nun natin, in Hebrews 10:36, sabi nga, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what as promised. Kailangan mag-persevere tayo, amen? Kailangan na taglayin natin ito upang sa ganoon ang ating perseverance ay magbunga ng tagumpay bilang isang Kristiyano at hindi tayo matinag ng takot na yan sapagkat alam natin mahal ka ng Diyos at hindi ka niya pababayaan at alam natin na mahal tayo ng Diyos kailanman ay hindi tayo ayahang mapahamak. Amen? Kasi nawawala kung minsan yun eh. Yung parang sabi ng iba na kung saan kung ano yung actual na nangyayari ngayon. Sabi niya, kailangan kasi, sabi niya, mayroon tayong, practical tayo. Sabi. Alam niyo sa mga Kristiyano, walang practical. Hindi ka kailangan maging practical kapag Kristiyano ka. Kailangan ng Kristiyano, ikaw ay nakikinig sa salita ng Diyos sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, the will of God is the word of God. Amen! Ayaw pa rin makimbinsi yung iba. Talagang tinutulugan nata ako. And then sabi, God wants us to persevere in doing what is ill will because He wants us to receive His promised blessing. Tandahan mo ninyo. Anong sabi? God wants us to persevere in doing His will. Mag-persevere tayo upang magawa natin ang ninanais ng Diyos. Why? Because He wants us to receive His promised blessing, yung mga pagpapala. Kaya at sa blessing na ating pinag-uusapan, hindi lang material yan. Hindi lang material na bagay, kundi bigyan kanya ng malusog na pangangatawan, mayroon kang wisdom, at bibigyan ka pa ng kapayapaan, bibigyan ka pa ng isang kagalakan sa puso kapag ang nais ng Diyos ang natutupad mo. Amen! Kaya nawawala tayo kung minsan eh. Kasi nga yung hindi will ng Lord ang nagagawa natin. Nakakalimutan natin at sinusunod natin yung ating takot o sinusunod natin yung spirit of timidity. Kaya hindi tayo nakakalusot doon sa ninanais nating umusbong tayo bilang isang matatag na Kristiyano. Kapatid, sa apong ito, kailangan mabago ang ating kaisipan. Kung ating makikita ngayon at ating nalaman na ito palang espiritong ito
ay isang espiritong malakas na pumipigil sa ninanais ng Diyos. Ngayon, tatapusin na natin ito sa apong ito sapagkat ang ibinigay na espiritu sa atin ng Panginoon ay ang banal na espiritu na makapangyarihan na sumasayo at sumasakakin sa bawat isa na ito ay taglay natin ang kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Kailangan na alamin natin ito. Habang hindi natin ito ginagawa, hindi mangingibabaw sa ating pagkatao. Kailangan humakbang tayo. Isang akbang na kung saan ay tungo ito sa katatagan na bilang Kristiyano. Kung meron kang spirit of timidity, ayaw mong umakbang, ayaw mong sumulong. Kasi nga, ito ay nai-intimidate ka sa mga bagay na kung saan, kung minsan hindi lang sa mga posisyon at maging sa isang desisyon sa pamilya, kung minsan ganun din. Kaya wag ninyong isakripisyo yon. Kailangan na ang nais ng Diyos ang ating magampanan upang sa ganoon, ang blessing na inanda niya sa atin ay ating matamo. And number 2, God's want to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can lead you to untimely death. Yan. Ito rin, kung minsan ito ay patungo pa rin sa isang buhay na hindi napapanaon. Kasi sasabihin namin, ay hindi ba pastor kung mamamatay ang isang tao, talagang mamamatay siya? Hindi ho. Dito hindi ang lahat ng plano ng Diyos sa atin ay mahabang buhay. Bigyan niya tayo ng mahabang buhay. Pero bakit nagkakaroon ng premature death? Kaya nagkakaroon ng premature death kasi nga yung fear and timidity can lead you to untimely death. Let us revisit the story of the Israelites' disobedience in the wilderness and their subsequent death for 40 years. Yung ating inaral kanina. The Lord was about to destroy the whole nation of Israel and told Moses that He would start a new nation from him. But Moses interceded for Israel forgiveness and the Lord answered his prayer. However, in this story, God will destroy the 10 spies who spread bad reports, and all Israelites 20 years and above will die in the wilderness. Andahan natin, anong sabi rito? Sa census, nung nagalit ang Diyos, ang sabi niya, nung nakarating sa kanilang ulat ang nakatira doon ay mga igante at lalamunin silang buhay, nagalit po ang Panginoon sapagkat ang timidity spirit ang nanguna sa kanila at yung ginagawa ng Diyos ay kanilang nakalimutan. Every day na kung saan kapag sila'y pinangungunaan, mayroon silang pillar of clouds na kung saan na ito kapag mahinit, mayroon silang silong na kung saan na sila ay umahayo at paggabi naman na malamig, mayroong apoy, na haligi ng apoy ng Diyos na siyang nangunguna sa kanila. Nakalimutan nila yun. Hindi lang yun. Maging sa Red Sea na kung saan sila ay tinawid, nakalimutan rin nila yun. At hindi lamang yun. Nung sila ay naglalakbay patungo ng Canaan, sila ay pinakain ng Diyos at pinainom in the wilderness na kung saan hindi sila ginutom sapagkat sila ay kumakain ng mana na nanglagaling sa langit na ito ang kanilang nagiging tinapay at mayroon pa rin karne na kung saan ang mga karne ng mga pugo na pinalipad ng Panginoon sa kanilang mismong lugar na kung saan ang kapal nila ay 3 feet. 3 feet ang gaya kaya. Puro lang pugo. Amen. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Subalit, nakalimutan nila yon. At kanila pa rin na pinangunaan sila ng takot doon sa ulat ng 10. Kaya ang nangyari dito, dito magpatuloy tayo, sabi nga dito, the Numbers 14, 26 and 29, then the Lord said to Moses and Aaron, anong sabi ng ating Panginoon sa kanya? How long I must put up with this wicked community and his complaint about me? Yes, I have heard the complaints that Israelites are making against me. Now, tell them this, surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard to you, says. Sabi nga ng Panginoon, sabi niya, you will all drop dead in this wilderness because you complained against me. Every one of you who is 20 years old or older and was included in the registration will die.
Anong ginawa ng Panginoon? Sana pupuksain na niya yan eh. Lahat ng Israel eh. Dalawa lang ang matitira, si Caleb lang. At sa Diyos, anak kung saan, sila ay naging matapat sa Diyos. Anong sabi niya? Moses, sabi niya, uubusin ko na to. Tumabi ka. Papatayin ko ng lahat ng mga ito na matitigas ang ulo. At ako ay kanilang rinireject. Hindi nila ako kinikilala. Sa kabila ng aking pagtitiis na kung saan ay mahabang panahon, marami nang ginawa ang Diyos. Ubalit, hindi pa rin sila naniniwala sa Kanya. At igit pa nilang pinaniniwala ng espiritu ng timidity at takot sa kanilang mga buhay na kung saan na nagulat sa 10. Anong nangyari? Namatay ho ang 10 tiktik. At maging ang edad pataas ng 20, inubos ng Diyos. Yung pababalang ang generasyon na natira. Amen. And then, si Caleb at si Joshua na sila ay kasama doon sa hindi namatay. Bakit? Kasi nga, ang Diyos kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen. Kaya, alam niyo ho, ang ating Diyos ay banayad magalit. Siya'y mabiyaya. Hindi pa ba mabiyaya doon na uubusin niya sana pero nag-intercede si Moses? Anong sabi ni Moses? Lord, sabi niya, anong sasabihin ng Egyptyo na kung saan na nilabas mo ang mga tao mo at pagkatapos dadalhin sa ilang at sila'y papatayin lang. At sasabihin nila, hindi kaya ng Diyos nila na sila'y dalhin sa lupang pangako kaya sila'y pinatay. At kahabagan mo sila, Panginoon. Kaya anong sabi ng Panginoon? Gayon pa man ang sabi ng Diyos. Yung mula 20 pataas na nagsalita. Yan, sila yung nagsalita eh. Sila ang nagsalita na kung saan na sila ay kakainin ng buhay ng kanilang mga kaaway. Silang lahat ay nangamatay. Kaya kapatid, huwag ho kayong magsalita ng negatibo sa inyong buhay. Kung minsan sasabihin natin na kapag hirap ka na sasabihin mo siguro sa mga Kristiyano, sana walang magsasalita ng ganito na gusto ko lang mamatay upang sa ganoon ay magkaroon ako ng katahimikan. O kapag punong-puno ka na ng problema, ay sasabihin mo ngayon. Kapatid, napakahalaga ng buhay. O kaya naman sasabihin mo na, ganito na lang ako. Anong sinabi ng Panginoon? I will do to you the very things I heard you to say. Tandahan mo, lahat ng sasabihin mo na ilalabas ng iyong labi at nang gagaling sa iyong puso, narinig ng Diyos yan. Gagawin ng Diyos yan. Therefore, ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat mong salitain? E di yung sabihin mo yung mga pagpapala na kung saan na lagi mong alalahanin ang pangako ng Diyos na kung saan ito ay magsisilbi at mangyari sa buhay mo upang sa ganon, sa gana ng iyong sarili, ikaw ay uhunlad at hindi ka kawawa at kahabag-abag. Amen. Huwag ho tayong magsalita ng negative. Yung iba naman, hindi naman kawawa, yung pinapakita lang na kawawa upang siya bless Lalong kasalanan yon. Lalong karumal-dumal sa Panginoon. Kinakailangan na tayo ho ay magsalita ng pagpapala sa ating Panginoon. Kapag may karamdaman ka, sasabihin mong, our Lord is a great physician, sabi mo. Sasabihin mo sa iyong sarili, I am healed. Sasabihin mong ganon because of the wound in the cross of Jesus Christ. I am healed. At yun ay mangyayari. Amen. Pero kung may karamdaman ka, makalunas ko, kasakit na. Kumusta ka, kapatid? Kumusta ka? Sabi na, kasakit. O lalo yung sakit. Amen. Ay, kumakanyang kopulaw Amen po ba? Kailangan po, wag po tayong magsalita ng negatibo. Amen. Sabihin natin sa kaaway at iparinig natin ang mga bagay na kung saan na kaya ng Diyos sapagkat sa Diyos walang imposible. Lahat po posible. Kaya kapag hindi narinig ng kaaway yan, sasabihin niya, o yan, mayroon silang intimidate spirit, yung timidity at takot. Yan, gagawin ko yan, sabi ng kaaway. Kaya alisin na ninyo yan. Kailangan ano man ang nararamdaman nyo, ano man ang sitwasyon nyo, kinakailangan na tayo pa rin ay magpakita bilang isang anak ng Diyos sapagkat ang mga anak ng Diyos ay pinagpala. Amen.
Hindi niya tayo iiwanan. At hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga sa salita niya sa Isaiah, maging sa pagputi ng ating buhok, tayo ay kanyang kakalingain sapagkat tungkulin niya na tayo ay iligtas. Mayroon siyang malasakit sa atin kahit na pumuti pa ang ating buhok. Hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Kinakailangan na maalala natin ang mga bagay na yan upang sa ganoon magkaroon tayo ng isang kumpiyansa sa ating sarili bilang anak ng Diyos. Okay, magpatuloy tayo sa Numbers 26:29. Then the Lord said to Moses and Aaron, how long I must put up with this wicked community? Sabi nga, and I will do to you the very things I heard. Sabi nga ng ating binasa. And Numbers 14:36-38. The 10 men Moses had sent to explore the land, then the one incited rebellion against the Lord with their bad report were struck dead with a plague before the Lord. Of the 12 who had explored the land, only Joshua and Caleb remained alive. Amen. Ito ang sinabi ko kanina, na kung saan sila lang ang nabuhay at maging ang mga 19 years old na natira sa Israel. Fear and timidity can have a negative impact of our lives. We may think that a consequence into hers, so why ask the death penalty? Because being fearful and timid about doing, he will hope God is honoring to Him, yung hindi natin siya inonor. At inonor mo pa ang takot o timidity spirit kaysa Diyos. Amen. Dito nakita natin, sinong pinaniwalaan ni Saul? Maging sa ating binasa sa kwento kanina. Ang pinaniwalaan niya, yung na-intimidate siya sa kanyang mga sundalo. And we struck dead, sabi nga, nagkaroon ng karandaman at silang lahat ay namatay. Na kung saan, fear and timidity. Kailangan ito ay mawala sa atin. It means, sabi nga, what you are afraid of is implication that you place a high regard on it over God. Sabi niya. It means that you fear more of the things you have intimidated into more than God. Tandahan natin, kapag tayo ay hindi sumunod sa Panginoon, higit nating pinagpapaalaga ang takot o ang kaduwagan kaysa ating Diyos. Amen. Kasi nga, sinusunod natin ang ating takot. Sino ngayon ang Diyos mo? Yung spirit of timidity, yung kaduwagan. Kailangan mangibabaw pa rin ang pagsunod natin sa Diyos. To continue the story, because I have seen death of the 10 spies and probably heard from Moses that they will also die in the wilderness. The Israelites tried to please God by conquering the land on their own. Moses tried to stop them because God is not with them and they will be defeated, but they still push through with their plans. Nung makita ng mga Israelita na natitira, sabi niya nasabi ni Moses na namatay na sila. Yung 10 tiktik at saka yung ibang nagsalita na kung saan na tayo lalamunin ng kaway. Anong ginawa ng mga Israelita ang iba? Sabi niya, hindi, sabi niya, mahagang-mahaga, lulusob tayo. Susunod na tayo sa ininanais ng Diyos. Pero ang instruction ng Diyos sa kanila, nung sila'y nagsalita ng gano'n, balik kayo sa wilderness with 40 years. Sabi ng Diyos sa kanila. Pero anong sabi nila? Hindi, lulusob na kami para makonquer na namin ng Canaan. Anong nangyari sa kanila? Silang lahat ay napahamak. Sapagkat ang sabi ni Moises, huwag kayong tumuloy. Hindi nyo kasama ang Diyos at wala ang kanyang presensya. Pero gusto nilang maipakita na i-please nila ang Diyos. Ibig sabihin, kapag sinabi ng Panginoon sa atin, ito'y mangyayari, kailangan tayo'y sumunod. Naging marunong pa sila sa sinabi ng Diyos. Sabi niya, bumalik kayo ng 40 years. Pero hindi sila nakinig. Anong nangyari sa kanila? Babasahin natin sa Numbers 14:39-45. When Moses reported the Lord word of the Israelites, the people were filled with grief. Then they got up early in the next morning and went up to the top of the range of hill. Let's go, they said. Sabi nga dito, we realize that we have sinned, but now we are ready to enter the land the Lord has promised us. But Moses said, why you are now disobeying the Lord's orders to return to the wilderness?
It won't work. Do not go up in the land now. You will only cross by your enemies because the Lord is not with you. When you face the Amalekites and Canaanites in battle, you will be slaughtered. The Lord will abandon you because you have abandoned the Lord. But the people defiantly choose ahead toward to hill country, even though neither Moses nor the ark of the Lord covenant left camp. Then the Amalekites and the Canaanites who live in those hills came down and attacked them and chased them back as far as Orma. Anong nangyari? Napahamak ko sila. Kuminsan ganun tayo eh. Yung parang mayroon tayong gustong ibalik sa Panginoon dahil sa nangyari sa... Ngayon, kinakailangan kapatid, pakiramdaman mo muna ang Diyos. Kuminsan na akala mo na makakabawi ako kay Lord, gagawa ako ng ano. No. Ang lahat ng ating ginagawang mabuti ay bunga lang ng biyaya ng Diyos yan, kaya natin nagagawa. Hingin mo muna kung anong instruction ng Lord. Upang sa ganoon, ay makasama mo pa rin siya at hindi kanya iiwanan. Dito, iniwan nila ang Diyos. Kaya iniwanan sila. Actually, ang Diyos ay hindi nauunang iiwanan ng kanyang mga anak. Sa sitwasyon natin bilang isang Kristiyano, muna tayong umiiwan sa Diyos bago kanya iwan. Sapagkat kung ikaw ay mananatili sa Diyos at ang salita niya ay mananatili sa iyo, anuman ang gawin mo, mayroong progresibo sa buhay mo kapag ikaw ay nanatili sa Diyos. Amen! Kaya lang hindi tayo nagtatagumpay yung bagay na kung saan na tayo unang umiiwalay sa Diyos. Pero ang Diyos hindi kanya iiwanan. Kung sinasabi mo lagi na kasama mo ang Diyos sa iyong paggawa at mayroon kang kaisipan na banal at matuwid, lagi mong kasama ang Diyos, hindi ka iiwanan ng Diyos. Kaya ikaw ay iniiwan niya sapagkat iniwan mo at nilimot mo kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo. Kaya ikaw ngayon ay kanyang iiwanan. Kung gagawa ka ng masama, alimbawa isa kang Kristiyano, nasa loob kang kasino, sasamahan kaya ka ng Diyos upang manalo? Hindi. Sasabihin mo, Lord, papanyambutan mo na ako man. Mayroon naman po akong iniisip, magtatights naman ako mamaya pag ako'y nanalo. O kaya naman, Lord, bigay mo po yung number ng loto. Yung kalahati, 700 million naman ito. Siguro yung 200 million, kaya kong ibigay kapag nanalo. Yun ho ay parang isang bagay na sinusubukan mo pa rin ang Diyos sa isang pamamaraan na kung saan ito ay masasama na iniingi mo na ikaw ay pangunahan. Hindi ka sasamaan ng Diyos, kapatid. Sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng sumama sa kasamaan na ginagawa ng tao sapagkat siya'y matuwid at banal. Amen! Kaya gusto mong hindi ka iwanan ng Diyos, magpatuloy ka doon sa ninanasa ng Panginoon na kinakailangan na ikaw ay magkaroon ng kaisipan na lagi mo siyang iniisip na ang lahat ng mga bagay ay gawin mo para sa ikabubuti at ikagaglory ng Panginoon sa kalangitan. Sa ganoon, mangyari ang mga ninanasa ng Diyos sa bawat isa sa atin. And dito ho, pero sabi nga dito, magpatuloy pa rin ho tayo. Pure timidity have a negative impact. Bumalik doon. And then sabi nga dito sa Numbers, why you are disobeying the Lord orders, return to the wilderness. It won't work, sabi nga. At pagkatapos anong nangyari? Sila ho ay kinatay. Kaya sabi nga rito, slaughter. Kakatayin kayo, sabi nga. Dito sa verse 42, do not go up into the land, now you will only crush enemies because the Lord is not with you. When you face the Amalekites and Canaanites in battle, you will be slaughtered. Anong nangyari? Nangyari nga sapagkat mayroon silang katigasan ng ulo. So, delayed obedience is still disobedience. Tandahan mo natin. Yung delayed obedience is still disobedience. Hindi sila sumunod. Kasi dito, tingnan nyo, sumusunod sana sila pero delayed na. Mayroon ng ibang utos ang Diyos sa kanila.
Anong nangyari? Kaya kapag tayo dinidelay doon natin ang isang bagay na pagsunod, ito ay disobedience sa Panginoon. Kasi bunga rin ng katamaran at takot yan eh. Amen. Masakit ang salita ng Diyos. Subalit ito ay totoo na tayo ay kanyang tinutuwid. Totoo na tayo ay kanyang tinuturuan doon sa ninanais niya sa bawat isa sa atin. Huwag ho tayong matakot kung tayo ay isang tunay na anak ng Diyos na kung saan na alam natin na kumpiyansa tayo na tayo ay kanyang ipagtatanggol. Amen. Ipagtatanggol niya ho tayo, hindi niya tayo pababayahan. Huwag ninyong hayaan na tayo ay tuloy-tuloy na mabuhay sa takot na yan na kung saan na umiiral. Umiiral sa buhay ninyo. Kaya nga, bawat bagay na kung saan na ito ay pinagpapaliban mo. Kasi sabi nga ni Santiago, kung alam mo ang mabuti at hindi mo ginagawa, ito ay ikaw ay nagkakasala. Ibig sabihin, alam mo pala yung tama, alam mo yung mabuti, hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala, ang sabi ni Santiago. Pastor, kahit na po hindi ko ginawa, yes, alam mo kasi yung mabuti. Hindi mo ginawa. Ano bang mabuti? Ang mabuti, ang maligtas, ang kabibahay mo, ang kaibigan mo, ang kapwa mo, o yung mga office mate mo na kung saan na dapat mayroon kang kumpiyansa sa iyong sarili na ipagmalaki mo ito at ipakilala mo ang ating Panginoon. Amen. Kasi nga, ito ay magdadala sa atin kung minsan ng kapaamakan kapag hindi natin ginawa. Kagaya ng mga nangyari dito sa ating kwento na kung saan hindi sana sila mamamatay yung mga Israelita na dadalhin sa Canaan, pero sila ay namatay ng hindi napapanaon. Amen po ba? Namatay silang hindi napapanaon. Kasi nga, dahil sa hindi nila pagsunod. And Psalms 119 verse 57 and 61. Sabi nga rito, Lord, you are mine. Sabi nga ni David, Lord, you are mine. I promise to obey your word. With all my heart, I want your blessing. Sino ang nangangailangan ng blessing? Amen. Kung ganoon, sabihin mo sa iyo, Lord, you are mine. Ikaw ang Diyos ko. Sa akin ka, Lord. Yung iba sasabihin na, ikaw lang ba ang anak ng Diyos? Yes, kapatid. Sapagkat ang kaligtasan ay individual. Kaya sasabihin mo sa iyong sarili, Lord, you are mine. Amen. Hindi naman yung sasabihin na kaya kang iligtas ng kaibigan mo o ng kapatid mo na Diyos niya. Kaya si David ganoon ang pagkilala niya, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ay sa akin, Lord. Kasi alam ni David, hindi naman siya maililigtas ng kanyang mga kasama, bagkus siya lang na mag-isa. Ibig sabihin, personal. Personal po ang kanyang sinabi rito na kung saan, na alam natin na bawat isa sa atin, individual din ang kaligtasan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kung saan, sasabihin mo nga, yun ang Diyos natin yun. Bawat isa, pwede mong sabihin, ito ang Diyos ko. Dito sinabi ni David. At sabi niya, Lord, you are mine. I promise to obey your word. Anong pangako ni David? Susunod po ako. Susunod ako at ako'y nangangako na gagawin ko kung ano ang iyong salita, ang sabi ni David. Ito ay, with all my heart, I want your blessing. Be merciful as you promise. Ponder the direction of my life and turn to follow your laws. Anong sabi niya? Susundin niya ang lahat ng kanyang bats. I will hurry. Sabi nga rito, nagmamadali pa si David. Kaya hindi siya nagiging partial obedience. I will hurry without delay to obey your commands. Amen. Kailangan na magmadali tayong din natin, gawin natin kung anong pinag-uutos ng Diyos sa atin. Huwag mo nang sasabihin bukas na lang. Schedule ko na lang yan sa next month na lang yan. Kung yan ay isang bagay na pinagagawa ng Diyos, gawin mo na, kapatid. Kung minsan pa nga yung iba, halimbawa, gusto niyang tumulong Meron naman pala siyang ibibigay ngayon. Balik ka na lang bukas.
Alam nyo ho, parang hindi ka na tumulong. Kung meron kang maitulong at that time, kung mamatay yung tao na tinutulungan mo, ibig sabihin nun, wag mo nang pahirapan. Yaman din na meron kang pagsunod, sundin mo na yung iniisip ng iyong sarili na nakakabuti na kung saan ito ay udyok ng banal na Espiritu. Yung meron ka namang itulong ngayon, bumalik ka na lang ng 3 araw, parang ipakita mo lang na pag-iipon mo siya ng 3 araw. Pero meron naman. Ibig sabihin yon, hindi rin maganda yon. Delay obedience din yon. Kaya ang sabi nga rito, I will hurry without delay and obey commands. Evil people try to drag me into sin, but I am firmly anchored to your instruction. Ang sabi ni David. Anong sabi ni David? Ako ay nakaangkla sa iyong mga instruction na sinabi sa akin kung ano ang aking gagawin. Kaya si David, hindi siya natitinag. Amen. Alam niyo ho, inalimbawa rito ang isang barko. Di ho ba kapag mayroong mga sakuna, iaangkla nila ang barko upang sa ganoon ay magkaroon ho ng isang kapanatagan na kahit anong halon ay hindi maalis sa kanyang lugar. Ganon si David. And lastly, sabi nga, God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can ruin your God-given destiny. Hindi ho totoo yung sinasabi nilang, kung sa'yo talaga, sa'yo. Hindi ho pwede yan. Dito makikita natin. God's plan asks for a good but won't happen automatically. Plano ng Diyos sa atin ay mabuti, subalit hindi ho automatic na mangyayari yan. We may not receive the promise of God, we do not believe Him, and we afraid and intimidated by these things surrounding us or by someone who tries, sabi nga, who tries to harm us. Hindi ho mangyayari ang isang bagay. Going back to the story of the Israelites, pagbalik ho tayo, we were supposed to enter the enjoy and promised land, and God gave them, they ruined their God-given destiny because they were intimidated by the giant, na kung saan ang mga igante ang nasa kanilang kaisipan. Dito sa Numbers 14:21 and 24, magbalik ho tayo, tanaw ho tayo. But as sure as I live and as sure as the earth is filled up with the Lord glory, not one of these people will ever enter the land. Walang nakapasok sa lupang pangako, maliban lang yung itinira ng Diyos na 19 pababa, si Joshua at si Caleb. They had all seen my glorious presence and the miraculous sign and performed both Egypt and the wilderness. But again and again, they have tested me by refusing listen to my voice. They will never ever see the land I swore to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt, yung hong linireject siya, will ever see it. But servant Caleb has a different attitude than the others has remained loyal to me. So I will bring him to the land and explore. His descendant will possess their full share of the land. Anong nangyari doon? Yung full share ni Caleb ay kanyang nakait. Going back to the king, Saul naman. Magbalik tayo. Sabi kay Saul, he ruined his destiny to be a great king when dishonored by God, being more afraid people than God. Siya ay nakatalaga na maging hari. Subalit, destiny sana na siya ay maging hari. Anong ginawa ng? Pinutol ng Diyos. Kaya hindi totoo na kung sa'yo. Yung, alinong kaya po mo rin, binilingin. No. Kinakailangan mag-persevere ka pa rin, kapatid. In Samuel, 1 Samuel 15:24-26, anong sabi? The Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned and I have disobeyed your instruction. And the Lord command, I was afraid for the people and did what they demand. But now, please forgive. Ito, umingi pa ng tawad dito. Si Saul sabi niya, please forgive my sin and come back with me that I may worship the Lord. But Samuel replied, I will not go back with you. Since you have rejected the Lord's commands, He has rejected you as King of Israel. Kay Saul na sana yon, pero naalis pa rin. Kaya hindi totoo na kung kaya na. Kung sa'yo. Hindi ho totoo yan. Walang yung kasabiang Pinoy na yon ay mali sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Diyos. Diyos pa rin
ang may alam, sapagkat siya ay tunay na Diyos na matuwid. If you will walk in your God-given authority, somebody will take your place. Kung minsan kasi, ikaw ay nasa authority, hindi mo ginamit. Halimbawa, mayroon kang itutuwid na tao at ikaw ay takot, aalisin ka ni Lord dyan. O kaya naman ay nilagay ka sa isang posisyon na hindi mo ginawa ang dapat na para sa Diyos, aalisin ka ng Panginoon. Same thing kay Elijah, kung papaano ang sabi dito, maging ang sabi nga ni ng propeta, Saul was replaced by David, was given a promise that descendant would sit on the throne. One of his descendant will rule forever, who is in the coming Christ. Kaya nanggaling ito kay David, ang lahat ng mga hari ng Israel sa kanyang lipi. Kay David napunta at inalis kay Saul. Dito ho, mayroon pa akong isa na kung saan si Elijah lost his position, the prophet of the Lord, because he let himself intimidate Jezebel. Alam nyo sa kwento ho sa Elijah, si Elijah ho, nung napatunayan na niya ang Diyos niya makapangyarihan. Inamon pa nga niya yung mga propeta, na yung mga false prophet na 400 kay Baal at 450 kay Jezebel, na kung saan 850 all in all ang kanyang natalo, na kanyang napatay. Pero pagkatapos nun, nangibabaw sa kanya nung si Ahab ay pumunta kay Jezebel, ang sabi niya, sabihin mo, sumulat lang ho siya, sabihin mo kay Elijah, kung anong ginawa niya sa aking mga propeta, na maging sa propeta ni Baal, gagawin ko rin sa kanya. Babae lang ito. Pero anong nangyari kay Elijah pagkatapos nun? Na-intimidate, natakot siya. Umalis siya. Alam niyo, sa takot niya ay si Elijah, nagpunta ho sa Beersheba, sa lupain ng Juda, at siya'y nagtago ron. At alam niyo na siya rin ay, habang siya ay nagtatago at natakot, nanalangin pa siya, kung makikita niyo sa 1 King 19:4, na kung saan ang sabi niya sa Panginoon, nung siya ay nanalangin, kunin mo na po ako, Lord. Ako po ay, sabi niya, kunin mo na ako, Panginoon, sabi niya. Ako ay hirap na. At ako na lang ang nag-iisa, sabi niya. Ngayon, tinatangkapan, inahanap pa ako para ako ay patayin. Ano ang ginawa ng ating Panginoon sa kanya, ng Diyos sa kanya? In 1 King 19:16, anong sabi? Then anoint Jehu, grandson of Nimsi, to be a king of Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from the town of Abel, sabi nga Abel Mehola, to replace you as my prophet. Pinalitan ng Diyos si Elijah kay Elisha. Dahil nga doon sa takot at sa kanyang panalangin. And it is important to remember that His plan for you are always good, but you must cooperate with Him. Importante ho yan. The Filipino saying, kung para sa iyo, sabi nga. Kahit wala kang gawin. It's not sound doctrines, nor it is a biblical. Hindi o biblical yon. That's why, in Hebrew 10:36, it says, we need to persevere. Tandahan mo natin, we need to persevere. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. We need to persevere, kapatid. Upang sa ganon matupad sa iyo ang Jeremiah 29:11, hindi plano nga ng Diyos, pero kailangan alisin mo ang takot. Yung espiritu ng intimidate na kung saan, huwag mong pairalin sa iyong buhay. Gawin mo pa rin ang pinakamainam para sa Diyos, sapagkat ang Diyos alam niya at tinitingnan niya ang iyong puso. God's love empowers you to conquer fear and timidity. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love, because fear and timidity hinder you from doing God's will. Ito ang maging sagabal. And fear, timidity can lead you to untimely death. Kumisan, ito ang nagiging sanhi ng mahagang pagkamatay. At fear and timidity can ruin your God's given destiny. Kumisan, ito ay nagdadala ng kabiguan sa destiny na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Sapagkat ito ay hindi mangyayari kapag
nang ibabaw sa iyo ang spirit of timidity. 1 John 4:18-19. There is no fear in love. Tandaan natin, walang takot sa pag-ibig ng Diyos. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Lagi nating tandaan, ang pag-ibig ng Diyos, ang buong kalikasan niya ay binigay na niya sa atin. We can prevent fear and intimidation from the oppression of the enemy by trusting in God's love. Tandahan natin, kapatid. We can prevent fear and intimidation for the oppression of the enemy by trusting in God's love. Magtiwala tayo sa kanyang pag-ibig. Sapagkat, sabi nga ng Psalms 13:5, but I trust in your unfailing love. Why? My heart rejoices in your salvation. Ito ay totoo. At tandaan pa rin natin, isang paanyaya pa rin ng ating Panginoon sapagkat ito'y kanyang ginawa. In Luke 4:43, anong sabi? Ang sabi, let us continue to preach the kingdom of God to other people as our Lord Jesus Christ preached. Siya rin ho ay nag-preach, sabi nga, and He said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent. Sabi ng ating Panginoong Yesus. Therefore, alisin mo ang spirit of fear and timidity. Ito ang nais ng Panginoon na siyang nangingibabaw sa atin. Upang sa ganoon, magawa natin ang ninanais ng Diyos at ang lahat ng 3 puntong yan ay ating malalagpasan kung tayo ho ay magkakaroon ng paalala sa ating kaisipan na tayo'y mahal ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa hapong ito, tayo po ay tatayo ngayon at tayo ay tatanggap ng banal na hapunan.